Kiming hapon sa tanan. So, mga igsoon akong balikon, tingali ang pipila ka ninyo nakapangutana. Kung sa kining mga programa, karon na inyo nakita din sa inyo ang lugar. Kung sa kining programa nga pangreliyon, na ginuwala sa simbahan na iya sa Diyos na nailan sa pagtawag o Roman Catholic Church. Din mga igsoon, amoy pakita ang respeto sa matagusa, pero mangayo lang may sorry daan kay giingon na nadaan sa Hebro 4:12 na ang pulong sa Diyos hait pa sa espada nga doy suwab. Na ito masaw na no? Kaya buingon ng yun na ang mga sikta, ang mga pundok na natukod, human mubiya sa simbahang katoliko, mini na ng mga pundok sa reliyon. Kung kaluwasan ng hisgutan, wala na ikwenta pa sa kupat. Sama sa Baptist, Methodist, Saksi, Iglesia ni Cristo, Methodist, Foursquare, ato mga pagbatod na doon sana nanungha karon mga igsoon. Now, gingon din mga igsoon sa Hebro 4:12. Kaya pulong sa Diyos buhi o gamanan o masait pa kaysa bisan unsang espada nga duay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinalagman sa kalag o sa espiritu, hangtod sa dapit din mag-abot ang lutaan o ang kauyukan. Nagusisa kini sa mga timuha una-una sa kasing-kasing sa mga tao. So kahit yun kung na mga igsoon, pasailoan lang yun ha, pasailoan yun daan kung na ay mga non-Catholics na kami naakaroon. Kaya buingon yun ang Foursquare, Baptist, Methodist, mili na ang pundok sa reliyon. Kung kaluwasan ng iskutan, wala na ikwenta pa sa kupan. Kaya only the church founded by Jesus Christ, maurag yun ang angay na ito pa sa kupan. Naamay Lord Jesus. Mga igsoon, ato yung detalye, no? Before basin na yung mahutana, pwede na po mahutana. 2024 ang edad karon sa kalibutan, pero ang question, asa managikan? Daghang Katoliko wa kabalo asa gikan ang 2024, mailang tamingon nga next year bungahon nato ang atong birthday. Next year mag-celebrate tag bunga sa atong marital anniversary o marriage anniversary. O guban pa mga anniversaries na mahimong sa ulugon. Pero wa gani kabalo asa gikan ang 2024. Maison ang 2024 maunay atong gituhan na edad sa kalibutan sa Kristohanong panahon. Sa mga non-Catholics, gitawag nila Christian era. Sa Catholic Church na gitukod ni Lord Jesus, gitawag na Anno Domini sa Latin, sa English Year of the Lord, sa Binisaya tuig sa Ginoo. O ng 2024. Mao ba edad sa kalibutan sin sa Christian ang tubag dili. Because according to some historians, nana sa mga millions o how many thousands of years ang edad sa kalibutan, sukat sa pagmugna nini. Pero ano ato mag-iila na ang 2024 ang edad sa kalibutan tungod kay mauna ni ang panahon ni Lord Jesus Christ. Doon na yung Lord Jesus Christ nga natao dito sa Israel, sa naso sa lugar sa siyudad sa Jerusalem. Ang Diyos nga nagpakatao. Napakita sa Bible nga ang Diyos magpakatao. So, lamit na kayo kanuna ipamibubalik nila, no? Kaya mga detalye pag inato tanan, no? Now, so din mga igsoon, si Lord Jesus nagpakatao. Siya ang pulong nga nahimong tao. One ono-ono. Iyon din eh. Sa wala pa'y nabuhat, misan unsa ang pulong niya na, ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos, 14. Ang pulong na imong tao o mipuyo uban kanato. Nganong nagpakatao man si Lord Jesus? Tungod sa kasalanan sa iyang katawhan ng mga Hudiyo. Nga misimba sila og laing Diyos. Misimba sila mga ribulto na ilang Diyos. O dito nasuko ang Diyos, gitalikdan sila sa Diyos. Hinungdan nga gipadala sa manang iyang anak aron pagtubos o nining maong katawhan. Nato sa mga igsoon ang 2:17-20 nga gitalikdan sa Dios ang mga Hudiyo tungod sa ilang pagpakasala. O tungod sa sala sa mga Hudiyo, bidangat natong dili mga Hudiyo ang kaluwasan. Ato sa ang 2:17-20. Ingon din. Busa gisalikway sa Ginoo ang tanang mga kaliwat ni Israel o gipaantos niya sila o gitugyan sa ilang mga kaaway hangtod sa katapusan gipahilayo niya sila sa iyang pananaw. Unsa ang pinakabugat na sala sa mga Israelites? Ang ilang pagsimba o mga Diyos-Diyos. Ato sa ng Exodo 32:1 ngadto sa 5.
nga nagbuhat sila mga Diyos-Diyos, nagbuhat sila libulto sa nating baka, o ilang gisimba, isip Diyos mo nang nasuko ang Diyos kanila. Ato sa ng Exodo 32, ono nga to sa 5. Sa pagkakita sa mga tao nga si Moses dugay na wala bulugsong gikan sa bukid, miadto sila kang Aaron ug mingon kaniya, ala buhati kami usa ka Dios nga mo'y mangulo kanato, kay wala kita basahin unsay nahitabo dining tao nga ginaglag Moses nga mo'y nangulo kanato sa paggawa sa Egipto. Si Aaron mingon kanila, pangawa ang mga Diyos na bulawan sa inyong mga asawa o sa inyong mga anak o gadangan ni kanako. Usa gikuha sa tanang katawan ng ilang mga Diyos na bulawan o gidala ngadto kang Aaron. Gidawat niya mga Diyos o gitunaw kini o gibukbok ang bulawan ngadto sa ulmahan. Pinaagin ini na himo ang usa kanating baka. Ang mga tao mingon, Israel, mao kini ang Diyos na nakuha kanato sa Egipto. Sa pagkakita ni Aaron ini, nagtukod siya usa kahalalan. So, ilang isaulog. Kung sa gingon din Israel, mao kini ang atong Diyos na nakuha kanato. Ang gitawag o golden calf o revolto sa nating baka. Hinungdan nga mingon ang Ginoo sa Exodo 20. Mingon ang Ginoo din nga ayaw mo pagpatunog lain Diyos gawas kanako. 3 nga to sa 5. Mo na di gikamit sa mga dili Katoliko aron makuha nila ang mga Katoliko nga labi na ang mga Katoliko nga musimba lang og maglinog og magbagyo. Dala dahil sa ilang grupo. Ato basahan mga igsoon. Ayaw pagpatunog lain Diyos gawas kanako, ayaw pagpatunog Diyos ularawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga na ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos ni magsimba niini, kaya ako ang Ginoo nga inyong Diyos ug abubuhan ako. Silutan ko kadtong nagsalipay kanako lakip ang ilang makaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat na kaliwatan. Tungod dinhi mga igsoon, gitalikdan sa Ginoo ang iyang katawhan ng mga Israelites. Pero tungod kay iyang gihigugma ang maong katawhan, atong basahon, gipadala niya ang iyang anak dinis kalibutan aron pagtubo sa iyang katawhan ng mga Hudiyo pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ato sa ang Salmo 148:14. Gihimo niyang ligon ang iyang nasod aron daygon siya sa tanan niyang katawan, ang katawan sa Israel na gihigugma at pinangga niya kayo kay ang Ginoo. Since pinangga ni Lord Jesus o sa Dios Amahan, Anak o Espiritu Santo ang mga Hudiyo, gipadala sa Amahan ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Paborito na po din sa mga non-Catholics ni Juan 3:16, no? For God to love the world. At masahon ang 16. Kay gigugma pagayo sa Dios ang kalibutan o tungod niini gihatag niya ang iyang mga bugtong anak aron ang tanan mabuto kaniya dili mamatay o dili pagkabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Dili mga igsoon nagpakatao si Lord Jesus o nagpakamatay sa cross aron pagtubos sa sala sa katawhan nga gitalikdan nga iyang gitalikdan nga mao mga Israelites. Now ito basahon nagitubos ni Lord Jesus ang sala sa tanang tao pinagi sa iyang kamatayon sa cross o do Pedro 2:24. Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan ta mga sala aron dili na kita magpakasala kun dili makinabuhi nga matarong pinagi sa mga samad na maayo kita. Si Lord Jesus sa iyang pag-alis kalibutan sa wala pa siya mamatay nagtukod na siya ang simbahan. Atong basahon ang San Lucas 3:23. Nagsugod siya panudlo, nag-edad siya 30. Atong basahon mga igsoon, o dini mong panahon, nagtukod siya sa Christian religion. Mga 30 na panoy ni Jesus, pagsugod niya siyang bulaton, natuwa ang mga tao nga siya anak ni Jose, anak ni Hili. Si Lord Jesus nagsugod og tudlo sa nag-edad siya 30, namatay siya sa nag-edad siya 33, o sumala sa mga kasaysayan, between 30 to 33 AD, gitukod ni Lord Jesus ang iyang katawhan nga sa kinat sila iglesia. So, una din gigamit ni Felix Manalo, pero ang unang gigamit si Alexander Campbell. Si Alexander Campbell sa USA na itong 1821 mo yung unang gigamit na ng pangalang Church of Christ. Na ito ba sa mga isohon na si Lord Jesus nagtukod o katawhan iglesia sa kinat sila. Atong basahon ang San Mateo 16:18. Mao po ni gigamit ni Eli Soriano nga iyang gingalan siya Pundok Church of God. Iglesia sa Dios. Usa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw ni bato tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gani ang kamatayon dili dayon makabuntok niini.
So si Lord Jesus, mga igsoon, before siya mabalik sa kalibot langit, nagtukod siya ng iglesia. Ang unang iglesia, kinat na sa Binisaya, katawhan. Nagikan sa Greek word, Ecclesia. Kaya nga original na language sa Bible, mga igsoon, dili English, dili Tagalog, dili Bisaya, o dili Greek ang New Testament. So, ang word Ecclesia, nagigikan sa word Ecclesia, nagpasabot sa English sa meaning sa English pa, the people called out by God. Muna ang Iglesia. Ang word Iglesia sa English church. Pero kung ang word church, gikan na po na sa German word, sa Dutch language, muna ang language sa mga German. Sa Dutch language, ang Iglesia is Kirche. Ang Kirche sa English, church. O ang church sa Binisaya, duha ang hubad, duha ang kahulugan. Palay alampuanan, simbahan, o katawhan nga mao kita. Ang binunyagan sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus. Mao na mga isuon? No. Ano sa gitukod ni Lord Jesus ang iyang katawan o Christian religion? Yatong tuig 30 to 33 hindi. Now, ipresyo, ato ipresyo, nga tuig 33. So, 2024 mataron. I-minus nato ang 33. So, 2024 minus 33 equals 1,991 years. Mao na ang ginugayon sa Christian religion. Mao na kumutanaw ka sa history, ang Catholic Church, since mao na ang Christian religion, 1,991 na po ang iyang paginaron. Pero atong i-detalye lang yapon, nganong doon ay mga laing sikta nga ng gawas. Ang masabtan yun ninyo mga isuon. Now, si Lord Jesus Christ, may mando siya nga isang yaw ang mayang balita sa tibok kalibutan. Aron ang mga tao maluwas. Ato basahod ang San Mateo 28, 19. Gingon din Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibok kalibutan ha, Apil Pilipinas. O gimuha sila nga kung matinunan o bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. O ang nakalindot din maong relihiyon mga igsoon kaya ang mutuog magpabautismo maluwas. Mao ni gisundog sa laing sikta. So pero ang apan ang mga Katoliko nga may simba-simba kay mosimba lang og maglinog og magpagyo, kuha din so. Kaya pasaligan naman sila din bata. Just believe in Christ and you are saved. Balihin dayon. Imagine, luwas. So, kung magpasakop ta sa gituko ni Lord Jesus, maangko na to ang kaluwasan o matubos ta sa atong pagkamakasasala. Ato basahan Marcos 16:16. Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan o gisagaw kini may balita ngadtos ta ng mga tao. Ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. O sa jok-jok pa, ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo impas. Pasakop kita mga ison sa gitukod ni Lord Jesus, anong ta maluwas? Kung unsa ng simbahan na, diha tapunta. Now, namatay si Lord Jesus tuwing 33. Paglabay sa 19 katuig 51 to 52. Ang New Testament gisulat na. Pero wala pa sa papel wala pa sa papel. Kaya ang papel wala pa ang Israel wala pa papel. Ang question, kinsa di ay nakaimbento sa papel? Ang nakaimbento sa papel ang nasod China. Ano sa Manila na imbento ang papel? 200 BC. Kung sa man ang BC, before Christ. Pagkatao ni Lord Jesus, nawala na ang BC. Pagsugod o edad ni Lord Jesus o 1 year, nag-start na po ang ED, Year of the Lord. Pag edad ni Lord Jesus o 30, mo ito kaniya. Pag edad sa Christian religion o 200, mitunga na ang papel sa Israel. Pero dili komisyon ka, komisyon ka. So, ang pulong sa Diyos, kung anyo, gisulat na sa parchment. Unsa na parchment? Panit sayo. Unsa pa? Papiros. Unsa na papiros? Panit sa kahoy. Wala pa na bersikulo, wala pa na kapitulo, wala pa na bersikulo. Italyahon, ato nang i-detalye karon aron kamo mga kaigsunan o Katoliko, malig-on mo, di na mo madala sa mga sikta. Tuig 51, gisulat na ang New Testament.
nagsugod na po ang persecution. 300 katuig ang pag-antos sa mga Kristiyanos. Una sila natagan o kagawasan, pero dili ta mosyurkat. Pag-abot sa tuig 100, ang New Testament kompleto nagsulat pero wala pas papel. Kaya wala palagi papel sa Israel. Yan ang panahon na. Pag-abot sa tuig 107 ha. Ang ikatulong obispo sa Antioquia. Asa ng Antioquia? Lugar na sa Sako na sa Greece, Antioquia. Kung ako kalimot. Ikatulong obispo sa Antioquia, si San Ignacio. May gamit na sa pagtawag sa ilang reliyon as Catholic Church. Kung ato sang tinawon, palag madugay ta, unsa may tawag sa sinugdan sa mga katawhan sa Dios. Atong basahon, nasa sinugdan, bisag unsa lang tawag nila, kay wa pa man sila ma-official, makahimong official nga pangalan na. So gitawag sila og Iglesia sa Jerusalem. Atong basahon ang buhat 8:1. Nasa sinugdan, gitawag sila Iglesia sa Jerusalem. Niya na kay wadlawan nagsugod ang mapintas na paglutos batok sa Iglesia sa Jerusalem. Ang tanang mga tao gawa sa mga apostoles nagkatibulaan sa mga lalawigan sa Judea o sa Samaria. So gitawag sila Iglesia sa Jerusalem. Kung sa mga sa Binisaya, katawag sa Jerusalem. Nga naman, sa Jerusalem natukod ang Christian religion. Since wala pa sila yung official na pagtawag yun sa ilang simbahan ang mga Christians, gitawag po sila og sumusunod sa dalan. Ang kaning Church of Zero, kaning Iglesia sa Jerusalem, mao na ni ang gigamit sa mga pundok na natukod karon. Na may tawag sila pundok o Iglesia sa Panabo, Iglesia sa Davao, Iglesia sa Digos, basig na po yung Iglesia sa Santo Tomas. Dili na nila gibase, kaya according to them, kung asa ka nakatukod, ang ngalan sa lugar mo ay imong gamiton as name of your group. So muna ilaha. So gitawag po sila ang Christian, gitawag po sila ang sumusunod sa dalan. Buhat 9:2. Og nanayo mga sulat na magpaila kaniya sa mga sinaguga sa Damasco, nagitugutan sila pagdakop sa mga sumusunod sa dalan. Mao na po ni ang gigamit ni Ben Gaetano nga nagtukod og pundok sa Panabo City nga gitawag niya One Way Outreach International. So ang detalye ana unya na, no? Now, gitawag po sila o Iglesia sa Diyos. Buhat 20:28. So, muna ni po ang gigamit ni Soriano. Gingon din Mantahin ninyo ang inyong kagalingon o ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At di man usap ang Iglesia sa Diyos nga naiya pinagi sa kamatayon sa iyang anak. So, itawag na po sila ang Iglesia sa Diyos. Kaya wala palagi sila ay bastada sa pagtawag sa ilang alang sa simbahan. Gitawag po na po sila o Christian. So, gitawag po sila Christian. Gitawag po sila Christian. Buhat 11:26. So, gitawag na sila Christian. 11:26. Sa diyang ikaplagan niya si Saulo, ginala niya siya sa Antioquia. Sunod sa katuig silang duha nakikita sa mga magtotoo, gitudluan nila sila. Ang mga tinunan gitawag ng mga Kristohanon sa unang higayon dito sa Antioquia. So dinhi na po gibase ang mga naging Christian. Pag-abot nila sa Roma, diya sa Vatican, gitawag na po sila Iglesia ni Cristo. Hinahagigabit si Felix Manalo. Kung nadagan kong Katoliko na dala sa ilang grupo, kaya according to them, ang mabasa mo ituuhan. Sao naman itong gitudlo ni Lord Jesus gawa masulat, di na tutuuhan. Naabag yun, isunod na ito nagbasa. Roma 16:16. Pagpangumustahay ka mo, pinagi sa iniksoon na halok, nang umusta ka ninyo ang tanang Iglesia ni Cristo. Hindi na, daganang nadala po ni Felix Manalo. Kaya nahalagi ko no sa Biblia. Pero igo na niyang gikopya. Kaya naman yung simbada sa wala pa si Felix Manalo. Now, mao man na ang ipanguluhan ni San Pedro dito sa Roma. Ang simbahan gitawag po sila og balay sa Dios sa sinugdan. Ato basahon ang Efeso 2:22. Gingon din Pero mga ison, basig na gusto mangutana, i-stop dahil na po ako paambit, aron lang ma-entertain ang pangutana. So Efeso 2:22, doon lang ako gusto mangutana ha? Okay, na yung pangutana.
Kaya ako lang na ipadayon, no? Mayong hapon yung latong tanan. Ang gusto na kayo pakutan na ang ginagamit mong sa uban kanang dili daw tamo kung anong history. Dapat daw Bible lagi daw ito ang ikuanan, dili daw ang history. At tapos gisulti ni Father Gitgano sa una about sa history, kaya lang nakalimot ko unsang versikulo nga kinahanglan punta mo subay og histories, mga books, mga references o uban pa, mga encyclopedia. Salamat. So ato masahon na gipayag nas bilang kasulatan nga mototang history. Pero katawanan na ato magkaisonan, sorry ha. Kada man na insikta nga dili motong history, una silang naunay. For example, sa Balista, di man sila motong history, nga nung motoo man sila nga naay Ellen G. White, nawa man sila magkita. What? Iglesia ni Cristo, di man sila motong history, nga nung motoo man sila naay Felix Manalo, nawa man sila magkita. Ang malit nga mga membro, igor man ang nakadungog na naay Felix Manalo, aman sila magkita. So asa nila may bawaan ang iyang kinabuhi sa istorya o sa history. Di ba kakay tuwa ng history? Anong mutuwa man sila? Saksi ni Juba. Di ba sila mutuwa ng history? Anong mutuwa man sila Charles Taze Russell? Nauna nila Pangulo, mawa man sila magkita. Pero napagitas mo lang kasulatan nga kasaysayan ato gintuhan. Ato basahon ang Isaias 46, 8 ngadto sa 9. Kamong mga dautan, remember ha, dautan pa yung gihingalan ni Propeta Isaias sa mga tao nga dili mutuwa sa history. Among mga dautan, hinumdumi kini o palandungi o itanom sa inyong una-una. Ayaw hikalimti ang nangagi. Sa nang nangagi, that is part of the history. Why? Because history is the written record of the past. Ayaw hikalimti ang nangagi, kaya ako mao ang Diyos o wala na ilain sama kanako. Ayaw hikalimti ang nangagi. Napagina sa, kalimutan ko sahog, no? O 8-8. bro. Sahog. Napagin sa kuha, no? Isaias 41:4. So atong Hob 8:8. Pero ang nindot aning Hob 8:8 katong version sa kuha. The Living Bible. Kay din kuha na kayo, no? Anang Bisaya na kayo. Hob 8:8. Paladungan sa makadiyon ang karaang kaalam. So dili kayo kuan diri, wala diri ang word kasaysayan, no. Una ang mga kamaturan na nakatunan sa atong katigulangan. So naa mga nakatunan sa atong katigulangan. So unsa man na history, part sa history. Pero dito sa New Living Bible o The Living Bible, klaro kina dito, no, sa The Living Bible, no. Okay. So naagyod, no, nga tuuhan yun ang kasaysayan. Now, padayon ta. Pero napay mo pangutana, ako isab yapon. Padayon ta. So, bisag unsa lay tawag, no, last, gitawag sila balay sa Dios. Ang isa katong gitawag sila Iglesia ni Cristo kanang nas Vatican, ha? Remember ha, kanang nas Vatican City. Mao na ang tinuod nga Iglesia ni Cristo. Gigamit lang na ni Felix Manalo, aron dakan siya makabig nga mga Katoliko. Labi na itong mga Katoliko nga musimba lang o maglinog o magpagyo. Pero kamo mga Katoliko, mga igsoon, kung Katoliko, simpa yun mo, bisag way linog o pagyo. Aron di mo madala sa mga sikta. Now, so gitawag mo sila ang balay sa Diyos. Episo 2:22. Mamunang ibiyahan na ito kaniya, no? Okay, unsay kingon din eh. Uban sa tanang magtotoo, kamusap na nayo sa kanya, gihimong usa ka balay, di na puyo ang Diyos pinagi siyang Espiritu. Munang gitawag mo silang balay sa Diyos. Now, pag-abot sa tuig 107 ha? Si Lord Jesus namatay tuig 33. Pag-abot sa tuig 107, ang ikatulong obispo sa Antioquia, ay nagpasa lang kitang history, aron umuwalit na din di po ta mapahiya. Third Bishop sa Antioquia, usa sa mga lugar sa Egypt, ay sa Greece. Dito gitawag na nila ang ilang reliyon o Katolikos. Unsa man ang Katolikos? Greek na pinulungan. Anong mao na ilang gigamit? Kanya na panahon na ang universal language dito ang Grego. Bisag Hudiyo, taga Roma makasabot o Greek.
Karon ang atong universal language English man. Now, gitawag na sila Katolikos. Ano ang mga Christian mitawag man sa ilang reliyon o Katolikos, sa Spanish Katoliko, sa English Catholic, sa Binisaya Lokop sa kalibutan. Gitawag sila Katolik, bitawag sila sa ilang reliyon o Katolikos kay aron may numduman nila ang misyon sa Ginoo nila nga manglakaw sila sa tibuok kalibutan, or ang aron mapadayag sa katawan nga ang Christian religion dunay misyon nga manglakaw sa tibuok kalibutan. San Mateo 28:19. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. O kibuhat sila nga kumatinunan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tuig 107 ang Christian religion gitawag na Katolikos. Pag-abot sa tuig 180 ha, ang mga Christians mitawag na sa ilang relihiyon. Sa Latin pa, Sanctam Ecclesiam Catholicam. Sa English, Holy Catholic Church. Unsang tuiga, 180. Munang atakihon tag mga pastor, magkatawa lang ta kay wag magina sila. I'm sorry ha, unahon ko ni basta pastor mga igsoon minute na ka magtutudlo ha. Kung nay pastor din pasayloagin me. Pastor sa lain sikta minute na ka magtutudlo. Nay puta na. Okay. Bisa kinsa mga igsoon ha. Kaya nasayod me nga naay dili Katoliko dinhi. Nya moingon biya me nga ang pastor sa lain sikta minute na ka magtutudlo. Ang pastor sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus maunay tinuod nga magtutudlo. Pero sa lain sikta, I'm sorry, moingon yun may minute na ka magtutudlo. Bro, may hapon. Salamat. Na-open man ang pangutana, open man kayo. Sa ato dire, pildi ang masuko. So, bawal na masuko. Pildi ang masuko. So, karon katong wali ganiha, nag-ingon nga, ini hukom na mahibaw nga maluwas ang tao. Nya, paghuman, nalibog na namin ako kay sunahan, ang motor ng bautismo, maluwas ng po. Mo na nga sa inyo, at ito na may buhay, hukom na. So, malibog na namin ba? Wamamaw ba? Mo na nga nautan, mo na giklaro na. Okay, ato ginaon aron masabta nato nga ang mga protestante mo iwa mamao. Sa luwagin niya. Ang misumpa sa simbang Katoliko, mao na wala mamao. Ako balik ko na, ang muto magpabautismo maluwas. Pero anong mingon man, ang ato isuon na man sa Bible, na hukman ta aron ta maluwas. Ato na masahon na tanan ha, aron inyong analyze. Now, nakadawat magkaluwasan ang tao na bautismuhan sa gitukod ni Lord Jesus. Ato po ni klaroon, bro. Ang tao, magkadawat sa kaluwasan, ugod sa na ato na ibatbat kung ang nagbautismo niya ang gitukod ni Lord Jesus. Pero kung ang tao ang nagbautismo niya, baptism ito ni saksi, Iglesia ni Cristo Manalo, guban pa, wala na sila maluwas kay mini manakapundok sa reliyon. Only that church founded by Jesus Christ, kung dito ta magpabautismo, makadawat na kaluwasan. Pero kung sa mga kaluwasan, ato sa basahon sa Bible ha, ato sa basahon. Maluwas ba ang ito magpabautismo? Yes! Kung unsa nila kaluwasan na kung ubasa ta sa laing bahin, si San Pablo naghulat pa man na hukman siya aron siya maluwas. San Pablo mismo ha. Okay. So sorry kayo sa mga non-Catholics ha. Gusto namin makasabot mo, makalingkawas mo sa mga founders. Kaya mga founder og sikta mini na magtutudlo. Ato na pasahon na dunay mini na magtutudlo. Marcos 16:15-16, makadawat maluwas ba ang nabautismuhan? Yes! Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isang yung kinimayang balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mo to silutan. Pero nganong si San Pablo mingon man siya, kung ano man siya na bautismo nganong mingon man siya, nagulat pa kong hukom aron ko maluwas. Ato basahon sa ha? Ano ba analyze? Mga iso, dili pag hinambog, gihurot ko na ibasa ang Bible. Kaysa sinugdan sa batanod pa ko, naglipog ko. Ano ba din simbang Katoliko, gitabangan man ikatake? First, may seminar kong Catholic Faith Defender. May eskwela, sorry, ako matano. Sige na pong basa. Eskwela kong theology, 1 year.
pero gihurot ko yun basa o ang libro sa simbahan Catechism of the Catholic Church gihurot ko pa nagbasa. Aron ko makasabot ano man yung simbang Katoliko gitabangan manigdaot o yung ano ni nagdaot magunay mapulog debate. So dito now si San Pablo unsa may ang ingon before na ako ni Batbaton ningon ba siya nga nagulat pa siya sa hukom o nag-ingon ba po siya nga hukman sa ta una ta masayod nga kita luwas na o may imperno ba? 1 Corinto 4:4 unsay gingon ni San Pablo nga magwawali sa Ginoo ha humana po na bautismo nakadawat ng kaluwasan katong isaysay sa San Marcos 16:15-16 pero ano mingon man siya din tinaw kaayo ang akong konsensya apan wala kini magpasabot nga wala gayon ako'y sala ang Ginoo ray maghukom kanako ano na nga anong mingon pag yun si Lord Jesus nga kinahanglan mo lahutay mo aron mo maluwas nga ang tanang na bautismoan naluwas naman na ato binangi detalye pagpasabot unsa na nga kaluhasan kay daghang mga Katoliko ug lain sekta nga nangalibog ana ato masaw na nga mulahutay sa gitaron ta maluwas Marcos 13:13 San Mateo 24:13 ato na basahon unsay gingon dinhi ug dumtan kamo sa tanang tao kinsa nang kamo ang mga apostoles ug uban pang Kristiyan ug dumtan kamo sa tanang tao tungod kanako apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan maluwas gayon. Anong gingon na natin nga nabautismoan naman lang sila nakadawat naman lang sila kaluwasan anong gingon naman na sa Ginoo sorry nga mulahutay sa aron maluwas mga isuon ngano pag yung giingon na hukman man sila ang mga nabautismohan nga naluwas naman sila before ginako na itinaw ha giingon pa din 2 Corinto 5:10 kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman ano sa ito mo atubang ini kamatay na to aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo o daotan din sa kalibutan. Manong mingon man si San Pablo nga hukman pa ang mga Kristiyan nga naluwas na ba sila tungod sa bautismo? Pero ako balik ko na kinsa ding naluwas sa bautismo mao na ang sakop ni Lord Jesus nga mao ang simbang Katoliko kung ang bautismo nimo Baptist, Methodist, Foursquare, Mormon sa Iglesia ni Cristo Manalo wala kakadawat sa kaluwasan nga giisgutan sa mga kasulatan kay mini man nakapundok sa reliyon so region walit may mo diya so region no walit may mo diya now unsa man nga kaluwasan kay remember kinahanglan patang mamatay sa makausa aron ta hukma aron ta makasulod may bawaan makasulod bat pa sa langit o dili Hebro 9:27 mga isuon natuon yun ko aron ko makatudlo wa ko magtuon aron mapakaulawan ang ubang tao wala di na mo ko ang tumong mamatay pa ba tao sa tahukman or usa ta makabalungan makasulod ta sa langit o dili Hebro 9:27 kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa anong makausa na dahil ikaduhang kamatayon nga maong impierno kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa o tapos niya na hukman siya sa Diyos anong hukman pa man siya sa Diyos o nakadawat naman siya kaluwasan human sa iyang bautismo o na ito ipasabot karon mga igsoon anong gingon din mamatay sa makausa mga mao atong physical death ay doon na tayo spiritual death doon ato masahan ang ipadayag 20:14 gingon din mga igsoon naay ikaduhang kamatayon na mao ang impierno unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon now balik ta sa question nga human sa baptism naluwas naman ang tao unsa man to nga kaluwasan mga igsoon kung mutuon ta sa Christian religion pag-ingo Christian religion that is the Roman Catholic Church ang mga sekta as what I have said mini nakapundok sa reliyon in a strict sense dili na reliyon that is only an organization using the word of God to gather people more na ang mga sekta
Nanggani silang mga tao, dili pinagi sa negosyo o dili gamit ang pulong sa Ginoo. So, human mabautismo ang tao sa simbahan na gitukod ni Lucisas, naluwas na siya ug unsa man ang kaluwasan. Mao na ang gitawag mga igsoon og redemption. Nga pinaagi sa imong pagtuo ni Lord Jesus na gilansang sa cross alang sa atong kasalanan o magpabautismo ta sa iyang sa iyang simbahan, natubos na ta sa atong kahimtang sa pagkamakasasala. Kay before Christ ang tanang tao makasasala. O gipakamatyan ni Lord Jesus ang tanang sala sa katawan aron ang maong katawan nga naimulat sa Dios mabalik nato sa Dios. Ug mao na ang kaluwasan nga gipasabot sa Ginoo diha sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 16 verse 15 to 16. Nga pinaagi sa bautismo, sa pagtuo bautismo, naluwas ka. Ang maong kaluwasan ako malikon mao ang pagkamakasasala. Pero ang kaluwasan, buot pasabot ng kaluwasan, nahimo na kang katawan sa Diyos. Kay before Christ, sa wala pa siya magkulansan sa cross, dili ta katawan sa Diyos, kay gitalikdan lagi sa Diyos ang mga Hudiyo. Samot na ang dili Hudiyo. Pero ako sa nabasawan mga igsoon ha, para masabtan ninyo, na tungod sa pagpasala sa mga Hudiyo, midangat natong dili Hudiyo ang kaluwasan. Ato basawan ang buhat 11, Roma 11, Roma 11:11. Arong masabtan yun ninyo todo. Roma 11:11. Tungod sa pagpakasala sa mga Hudiyo, napakamatay si Lord Jesus sa cross. O tungod nila napakamatay si Lord Jesus sa cross. O tungod niya na kitang dili Hudiyo, nahimo ng katawan sa Diyos. Roma 11:11. Busa mangutana ako sa pagkapukan sa mga Hudiyo, nalaglag ba sila? Wala. Tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudiyo ang kaluwasan. Aron masina kanila ang mga Hudiyo. So, midangat nato ang kaluwasan tungod sa pagpakasala sa mga Hudiyo. Now, mga igsoon, ang Marcos 16:16, kaluwasan to nga mao ang katubsanan sa sala or redemption. So, umanta mo to, magpabautismo sa gitukod ni Lord Jesus sa simbahan, natubos na ta. Okay, natubos na ta, nalukat na ta o naluwas na ta sa itong pagkamakasasala. Okay, nalukat na ta sa itong pagkamakasasala, nahimo na ta ang katawan sa Diyos. O diha na ta maghago, aron ta makaangkot sa kinabuhin dayon. Mao na po na ang gitawag og subjective salvation. Nga mao na ang giingon na ikaw ray makaluwas sa imong kaugalingon. Humana po ta babautismo ang tao, kinahanglan siya mula hutay. Kay dunay subjective salvation na madawat humanta mamatay. Nga mao ang giingon nga ikaw ray makaluwas sa imong sarili. Subjective salvation na, kaluwasan na nga imong gipaningkabutan. Ngano man, kay human ka mabautismo kinahanglan pa ka mubuhat umayo aron ka maluwas dinhi na mga igsoon. Santiago 2:14. Mga tinubos na niya, naluwas na niya, pinagis po niya. Pero, unsay giingon sa Ginoo, pinagi ni St. James. Santiago 2:14 ngadto sa 17. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo, apan wala siya mga maayong buhat, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayon. May tingklaroa, ha? Kumanan sila bautismo ha, kay nana sila pagtuo. Pananglit pa yung mga kaigsunan na nagkinanglan o bisne o walay igong pagkaon. Magpulos pa ang inyong pagingon kanila, panalanginan nung takamo sa Diyos, pagsinina kamo, kaon o mayo, kung dili ninyo sinatagan sa ilang gikinanglan, ingon ni ini ang pagtuo, patay kini, kung dili ubanan sa buhat. Kano sa nakabatod sa pagtuo? During our baptism, kay dili bunyagan ang dili mo tuo. That is why ang mutuo, magpabatismo maluwas. Pero, kinahanglan kang ulahotay aron ang imong pagtuo makita nga buhi pinagi sa imong mga mayong buhat. So nara ha, aron sayon sa to. Ang redemption katubsanan sa sala ang gikinahanglan ana pagtuo og bunyag, bautismo. Bautismo kinasila na sa English baptism, sa Binisaya bunyag. Sa redemption o katubsanan sa sala ang gikinahanglan pagtuo og bautismo. Pero sa eternal salvation na magpagsulod sa langit ang gikinanglan na gyapon ang pagtuo ha. Pero unsay partners pagtuo
maayong buhat. Unsay partners pagtuo sa katubsanan, pagtuo og bautismo. Unsay partners sa eternal salvation, pagtuo og maayong buhat. Mao na pangigsuon. So, ang giingon sa ni Brad Ramon ganiha nga maningkamot o abiting na nato mga mangutana, no? So, kung maligo na, usa sa next question. Ang giingon sa Marcos 16:16 nga kaluwasan mao ang redemption. Ang redemption madawat pinags pagtuo og bunyag. Ang giingon ni St. James mao na ang eternal salvation. Ang eternal salvation nagyapon ang pagtuo pero ang partner niya maayong buhat. So mao na mga igsoon, and remember, maluwas o ma-redeem lang ang tao pinaagi sa pagpabautismo sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus. Kung ang nagbautismo ni mo sikta ang Baptist Methodist, nagpabilin ka sa imong pagkamakasasala, wa ka matubos, kay wa ka motuo o nagpabautismo sa gitukod ni Lord Jesus. So, wala mga isuon, no? So, punta na pa? Okay. Brother, ganong bunyagan ang bata nga wala man ay pagtuo o buhat? Very good question. Daghang Katoliko, mihawas Katoliko tungod sa mga lansi sa atong mga kaigsoon mga pastor nga mao ang mga mini nga magtutudlo. Sorry ha, pasaluan ko kay pastor palibutan. Ang pastor nga tinuod ka ng mga pare, ang pastor sa laing sikta, mga mini. Kita kayo mo diya. Sorry yun, no? So, nanong bunyagan man ang bata? Kung mag-islutan ang bata, wala ba'y pagtuo, ang bata dunay pagtuo, kaya pagtuo hatag na sa Diyos. Ato sa nang basahon. Na may pagtuo ang bata sumala ni Lord Jesus? Yes! Ano nga din man siya kasabot sultihan, kaya ang pagtuo mga igsoon, gitanong na nadaan ni Lord Jesus sa kasing-kasing, makasulti man o dili ang tao. Ato po isunod basa nga dunay mga dagko nga way pagtuo. Dili pasabot tungod kay makasabot tudloan, makapatulog pagtuo, no? Di na mo ibisis. Ato masawan ang Mateo 18:6 nga ang mga bata doon naging pagtuo. Kunya pasawang pag ginako sa Old Testament, napisag masuso pa, ipayag na nga nakadayig na. Kaya tuo gitisok na din sa kasing-kasing. Mateo 18:6 o mahitungod nining gagmay mga bata nga nagtuo kanako. Maayo pa sa usa ka tawo nga hektar og dako nga galingang bato ang iyang liog ug tambog siya sa kilatman sa dagat. Ay sa makaangin siya sa usa kanila sa pagpakasala. Unsay giingon ni Lord Jesus? Og mahitungod nining gagmay mga bata nga nagtuo kanako. Ano mingon siya nga ang bata nagtuo niya? Nga ang bata di man nakasabot istoryahan. Tungod kay pagtuo hatag sa Dios. Napay nabasa ang pagtuo hatag sa Dios atong sahon ang 1 Timoteo. 1 Timoteo 1:14. O bubuan ako sa atong Ginoo, o gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang naghingaping grasya. O gihatagan ako niya sa pagtuo o gugma nga nato diya sa paghiusa kang Kristo Jesus. So, gihatagan akong pagtuo. Now, ipahayag pag yun ibig sa Old Testament nga ang batang masuso kamao na mudayig sa Ginoo. That's the mystery of faith. Ako masahan ang Salmo 51:5 ay sa 8:1. Salmo 8:1 niya nakatungkol sa akin. Masasalat mo na ito, no? Salmo 8:1 ingon din ni mga ison. Dara, o Ginoo, among Ginoo, pagkalangdon sa imong ngalan, sangko sa kalangitan ang pagdahil sa imong himaya sa mga masuso o kabataan. Why? Because faith is a gift. Faith is a mystery. So sayop ng mga lansikta, sorry kayo, kutong sa musaway sa simbang Katoliko, maunay mini na magtutudlo. Kaya ang simbang Katoliko mo ng Christian religion, that is why gikan sila sa Katoliko. Remember ha, kung wala ang simbang Katoliko, walay Baptist, walay Methodist, walay Iglesia, walay Sabadista, walay Mormons, walay Born Again, walay Pentecostal, walay Presbyterian, walay Anglipayans, tanan ang 60,000, kung wala ang Roman Catholic Church, wala na sila, kay silang tanan gikan sa simbahang Katoliko. So like wag kita mahimo, no? Wag kita mahimo mga inson. So tinaw, no? Nga ang bata doon
pagtuo. So ang question, ang pinakanindot, anong bunyagan naman yun ang bata? Unsa man yung mga biblical text of proof na bunyagan ang bata? Mga ison, bunyagan ang bata kay ang bunyag mauna ang tuli sa Old Testament. Pila man ay kadlaw tulion na ang bata, ato nang isunod. So na ako'y mananalimtan siguro nga mga verse, no? Pero ako na nang may palitan o may nunduman, no? Now, Colossus 2:11. Unsa lang bunyag, mauna ang tuli sa Old Testament. O nagtuon lagi basa, hop doon yung basa ang Bible. Ayaw yung putol-putol o basa ang Bible. Ya, basa ko kasaysayan. Colossus 2:11. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa tuli nga hinimo sa tao, kundi sa tuli nga iya ni Kristo. Unsa man na? Ato basahon ng bunyag na. Ato basahon na sunod, ha? Nga maoy timaan nga kamo na luwas gikan sa gahom nining lawas na makasasala. So kitinaw na po din ang bunyag mo na katubsanan sa kasalanan. So kiklaro na po din Now, gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa tuli na hinimo sa tao, kundi sa tuli na iya ni Kristo. Sa unsa paagi dahil nahiusa ni Kristo na maura ba na ang tuli? Ato basahon na mao nang bunyag. Galacia 3:27. Pumasahon, ha? Galacia 3:27. Mao ni ang tuli nga iya ni Kristo. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaya ni Kristo. So ang tuli sa gisgutan sa Colossus 2:11 nga naghiusa nato kang Kristo, mao ang bunyag. Ang question, pila man kaadlaw tulion ang tao kay ang bunyag mo biya na ang tuli. Atong basahon ng ison nga walo pa kaadlaw tulion na ang bata. Genesis 17:9. Anak magtuon man na igsuon, no? Di kay putol-putol, sumpay-sumpay, ya mangita katoliko maway na ibawaan, kay ibang sulod lang simbahan, o nanay katalagman, ha? Munang timpas in tao. Genesis 17:9. Ang Diyos mingon kang Abraham, kinanglan usab nga tumanon mo ug sa umabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Kini ang tumanon ninyo, ang kalalakin-an ninyo kinanglan nga magpatuli. So kadkaron kinanglan tulion ninyo ang matag lalaki kung siya 8 na kaadlaw. Ngano man dayo kini matuli? Diya ka. 13. Ang matag usa kinahanglan magpatuli ang igtimaan diha sa inyong lawas na magpailang ang akong kasabutan tali kaninyo o kanako walay kapuslanan. Ang dili magpatuli kinahanglan hinginlan kay wala man niya tumana ang kasabutan. Tuod diha na ang bata tulion. Ang question, kinsay nasayod nga ang bata nasayod ba ang bata na kung dili siya matuli hinginlan siya? Ang tubag wala. Kinsay nasayod? Ang ginikanan. Tungod sa ginikanan nga nasayod nga mo na ang itudlo sa Ginoo nga ang 8 kaadlaw tulion na aron mahimong iya sa Dios kay patuli nila ang mga bata bisag 8 pa kaadlaw. O sa New Testament ang tuli mo man ang bunyag, mao nga pabunyagan. Ang bata nasayod ba nga kung wala siya nasayod ba nga kung wala siya bunyag dili siya wala siya mahiusa sa Dios? Ang tubag wala. Kinsay nasayod? Ang ginikanan. Mao nga ang ginikanan na nasayod na ang bunyag mo naghiusa nato ni Lord Jesus, ang bata gipabunyagan na bisan pa 8 pa kaadlaw. Mao na mga igsuon. So I'm sorry ha, ayaw yun mo padala sa mga pastor sa lain sikta kay mini na sila nga magtutudlo. Sa luwa yung kong kay pastor din ha. Basta pastor, mga ministro, ansyano sa lain sikta, mini na nga magtutudlo. Kaya ang tinuod nga magtutudlo nga iya sa Dios kana lagi yung mga pare. Mga isuon, kining Bible nga kung gigamit, dili ni pure Catholic version. Gigamit Biblia ni sa dili Katoliko o Katoliko, ano di sila may bias ko.